Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rangel at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Pasay City. Isa rin po akong casino dealer na nagwa-work sa casino na malapit sa condo na tinitirhan ko. Anyway, madalas ay night shift ako sa trabaho. Kaya hindi ko po natatimingan ang premiere ng bawat stories na ina-upload ninyo sa Papa Dudut Stories. Pero nakikinig po ako tuwing umaga bago pumasok sa work. Siya nga pala Papa Dudut, sumulat ako sa inyo para i-share ang aking kwento na sa una ay mahirap paniwalaan dahil may involved na kababalaghan. Lumaki ako sa isang barangay na tahimik sa probinsya namin sa San Pablo, Laguna. Malaki ang bahay namin, may 2 itong palapag, sementado, pati ang sahig sa second floor. Maliwalas din ang bahay namin noon sa Laguna dahil na rin sa pinasadya ng mga magulang ko na malawak. Maraming bintana ang bahay at simpleng mga muebles lamang ang kanilang binili. Hindi rin masyado kaming mahilig sa appliances. Maliban na lang siguro sa TV, Papa Dudut, at gamit na pangkusina. Sa labas ay malawak at maliwalas din ang paligid. May mga kapitbahay kami pero tahimik sila. Kaya makapagpapahinga ka talaga. Yun nga lang ay hindi mataas ang mga bakod namin dahil wala namang nangyayaring nakawan sa lugar namin. Magkakakilala ang mga kapitbahay at bayanihan kami dito. Walang naglalamangan at walang tsismisan. Lahat ay magkakapamilya ang turingan. Pero sa inaakalang perpektong komunidad namin ay may nagtatago ring misteryoso na mga pangyayari at kababalaghan. O Papa Dudut, maraming horror stories ang laganap sa lugar namin, mga nagpapakitang multo, engkanto at itim na duwende. At dahil yon, sa isang lumang bahay na abandonado sa dulo ng komunidad namin. Samantala ako ang tipo ng tao na mahilig sa mga adventure at marami din akong tropa na lagi kong kasama sa mga kalokohan. Kung ano-ano mga pinaplano naming puntahan at minsan ay napunta kami sa mga luma at abandonadong bahay sa kabilang mga bayan at probinsya. Pero Papa Dudut, never naming naisip na pumunta doon sa lumang abandonadong bahay sa komunidad namin. Usap-usapan dito sa amin na may maraming kababalaghang nangyayari sa lumang bahay dito sa amin. Lalo na daw pag sumasapit ang hating gabi. Pero kami ng mga kaibigan ko ay hindi naman pinapaniwalaan ang mga bagay na alam namin na imposibleng mangyari. Minsan pa nga ay tinatawanan lang namin yung mga kwento tungkol sa bahay na yon sa lugar namin. Pero nagbago ang paniniwala namin nung may na-experience kami na kailanman ay hindi po namin makakalimutan. Papa Dudut, kakatapos lang ng undas nang naisipan namin magpunta sa lumang bahay sa lugar namin. Malapit sa abandonadong bahay doon nakatira naman ang isa kong kaibigan na si Rolly, na anak ng caretaker ng abandonadong bahay na yon. By the way, isa si Rolly sa matalik kong kaibigan at ang hilig niyang magbalita ng kung ano-ano sa amin. At dahil din kay Rolly kaya nagpasya na kaming magkakaibigan na pasukin na ang abandonadong lumang bahay. 6 kaming pumunta doon sa bahay ni Rolly, nakatabi lamang yung old house at doon ay tumatambay muna kami at nagkwentuhan kami at tawanan ng tawanan. Doon na din namin naisipang kumain ng merienda hanggang sa naggabi na.
Magte 10 PM na kaming nagpasyang lumabas ng bahay para pasukin ang abandonadong old house. At habang naglalakad kami, maraming ikinuwento si Rolly ng mga elementong nagpapakita umano at nagpaparamdam daw sa old house na yon. Ayon kay Rolly, meron daw parang may humahabol na babae na naririnig sila tuwing napapadaan sila ng kapatid niya. Pero ang kinakatakutan raw ng mga taga rito sa atin ay yung itim na duwende kasi kapag daw nagalit yon sa isang tao o trespasser ay sumasapi daw itong duwende. Minsan nagbibigay daw ito ng sakit sa balat sa taong kinagalitan nito. Pero dahil sa hindi naman ako naniniwala sa mga kwentong ganon at dahil na rin sa nag-uumapaw kong curiosity doon sa abandonadong bahay na yon ay tinuloy pa rin namin ang aming adventure. Papadudot, mga 5 minuto rin ang nilakad namin papunta sa malaking bahay na yon. Pagpasok namin ay napansin ko kaagad na malaki yung bahay kaso'y masyado nang nalipasan ng panahon. Ang luma na talaga niya tignan lalo na kapag gabi. May mga sira-sira na rin at yung mga pinto at kahoy na pader ay inaanay na rin po. Kaso papadudot, nakakatakot pa rin talaga yung aura ng bahay. Para kasing may kung ano doon. Rolly, seryoso ka ba na may nagpaparamdam dito? Patawang tanong ng isa kong tropa na si Marvin. Mukha ba akong nagbibiro kahit ako rin naman hindi naniniwala eh. Pero may nararamdaman ako, ang sabi pa ni Rolly. Baka tawag lang ng kalikasan yung nararamdaman mo ha? Biro naman ni Jensen. Nagsitawanan din kaming lahat, papadudot. At ayun na nga, pagkatapos ng mahabang biruan ay sinimulan na naming maglakad-lakad at sa totoo lang ay hindi nakalak yung bahay noong pumasok kami. Nakakapagtaka nga pero siguro ay hinayaan na talaga ng may-ari. Parang mukhang bibigay na din ata ang bahay na ito sa kalumaan. Sabi ko noon sa sarili ko. Papadudot, matagal-tagal din ang paglalakad namin sa first floor. Sa first floor, una mong nakikita yung sala, pag dinerecho mo pa ay nandun naman yung kusinang malaki. Kinalkal din namin kung ano ang laman ng cabinet sa itaas at sa ibaba pero wala kaming balak magnakaw. O kung ano, curious lang kami. Wala siyang ganong laman pero may mga kutsilyo at ang daming ang kutsilyo. Nakapagtataka lang kasi ba't ang dami pa. Bukod doon ay may mga towel lang din na nakakalat tapos ay mga basag na baso. Ang baho din ng amoy. Napapatakip na lamang kami ng ilong. Sa kalagitnaan ng pangangalkal namin ay may narinig kaming kung ano sa itaas at may kumakalabog. Napamura yung 2 kong tropa kahit ako ay parang aatakihin nga sa puso. Gabi na tapos ay biglang ganitong may kakalabog at hindi pa namin alam kung bakit. Tama ba talaga na nagpunta tayo dito? Sabi ko sa kanila. Wala nang atrasan to, Rangel. Ginusto nating lahat ito. Ang sabi naman ni Rolly. Tama at saka nandito na rin naman tayo. Sabi naman ng isa pa naming kasama na si Miro. Huwag kayong matakot mga pre. Wala pa naman talaga nagpapakita eh. At saka baka pusa lang yun. Ang wika naman ni Jensen. Nagkatinginan kaming lahat at dahil nga sa curiosity namin, naisipan naming umakyat sa itaas kasi baka mamaya nga ay dagalang o pusa. Ayaw ko na muna mag-isip ng katatakutan at baka mamaya umatras na ako kapag makaisip na ako ng kung ano-anong magpapataas ng balahibo ko. Nang makakyat kami, naramdaman namin kaagad na parang ang bigat sa pakiramdam at nagsitayuan ang mga balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit pero kinilabutan ako kahit na wala pa naman akong nakikita. Sa totoo lang kahit noong nasa baba pa kami ay ang bigat ng atmosphere pero mas lalo na sa itaas. Sobrang tahimik din ang mga tropa ko habang naglalakad kami sa may pasilyo. Nakita naming madaming kwarto at inuna na naming pasukin yung sa first room. Magkakadikit lang din yung 3 kwarto. Iniisip ko na baka madaming pamilya dito kaya maraming kwarto. Pagpasok din namin sa isang kwarto ay may nakita kaming salamin na malaki. Basag na siya, nagkalat pa ang mga maliliit na particles sa sahig. May malaking kama rin sa gilid pero ang rumi.
at sinasapot na din at ang daming alikabok sa paligid at mga nagkalat na kung ano-ano sa sahig. Napamura na lamang bigla si Jensen nang maapakan niya yung maliit at matulis na nanggaling sa nabasag na salamin. Usong tumingin sa inaapakan ha, ayan tuloy, tawa pa ni Rolly. Sigmura kaya kita dyan, inis na sabi pa ni Jensen. Aba ang tapang mo pre naghahamon ka ba? Pabirong sabi naman ni Marvin sa kanya. Tinatawa mo dyan, ikaw kaya makaabak ng pagkakatulis na ganyan. Galit na wika ni Jensen sa kausap. Sa puntong yon ay nainis na ako sa kanila kaya nagsalita na ako. Pwede ba itigil nyo na muna yan? Kanina pa yan Napatigil akong pagsasalita nang may marinig kami na hindi inaasahan. Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig ko yon at napatahimik kaming lahat at wala talagang may balak gumalaw. May narinig kaming humahagulhol na babae sa kabila at rinig na rinig ng dalawa kong tenga yon. At lahat kami ay paniguradong narinig yon at sigurado kami na kami lang ang tao sa lumang bahay na yon. Paano magkakaroon ng iba? Luma na at wala nang nakatira dito. Pinakinggan pa namin at parang may malakas na impact kaming narinig or parang upuan or kung ano na natumba. Sigurado kami na sa kabilang kwarto ito nanggaling. Seryoso kayo na wala talagang tao dito? Parang meron Sigaw ni Marvin. Mukha bang meron? Wala nang nakatira dito, ang sabi pa ni Rolly kay Marvin. Tumigil nga kayo. Kanina pa kayo Saway ko naman. Silipin natin sa kabila, sabi ng isa pa naming kasamahang si Rick na noon pa lamang nagsalita. Ikaw na lang kaya ang mag-isa Takot na wika pa ni Jensen. Lahat kami ay hindi namin alam ang gagawin kasi akala namin walang nagpaparamdam pero nagkamali pa yata kami papadudot. Silipin na lang natin kasi baka kung ano lang yun o guni-guni natin, ang sabi ko. Di mauna ka na, suhestyon ni Jensen sa akin. At dahil nga nagkakagulo na kami ay nilakasan ko na lamang ang loob ko na tingnan kung ano yung nasa kabila na naririnig namin. Kahit na nagsisipagtaasan ang balahibo ko sa mga nangyayari. Alam ko na lahat kami ay takot na kasi yung iba ay gusto nang umuwi at iniisip nila na wala lang yon para hindi sila lalong matakot tulad ko. At binuksan ko na nga ang pinto at wala nang atrasan nito. Sabi ko sa sarili ko noon. Unting siwang lang ay sapat na para makita ko ang nasa loob pero napamura ko sa aking kaisipan. Nagulat ako papadudod kasi may nakabigti. Kahit nakaunti lang ang nakikita ko sa may loob ay nakita ko na may lubid sa itaas at may nakabigting tao. Hindi ko alam kung tao talaga yon o kung ano. Hindi ko literal na maaninag pero hindi ako nagkakamali. Kitang-kita ko kung paanong nakalutang ang mga paa niya at babae siya kasi ang haba ng buhok niya. Nakaharap siya sa akin at hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya kasi natatakpan ang buhok niya. Lahat kami nanginginig na noon sa takot at hindi namin alam ang gagawin kasi tinignan din nila. Para kaming naistatwa sa mga oras na yon. Parang akong maiiyak noong time na yon kasi gabi na noon tapos ay mawi-witness namin yon. Hanggang sa gumalaw yung paa ng babaeng nakabigti. Basta gumalaw-galaw siya tapos ay bigla na lamang humalakhak siya tapos ay iiyak. Tapos ay tatawa. Nagsigawan kaming lahat at kung ano-ano ang mga nasabi ng mga tropa ko. Ako naman ay hindi ko alam basta ang alam ko ay sobra yung takot, kaba at nerbiyos ko ng mga oras na yon. Parang gusto ko na lamang lumipad o basta makalis lang doon. Pagbaba namin ay dumiretso kami kaagad sa pinto at anak ng tinapa. Nakasarado noong bago namin iwan ay bukas na bukas pa ito. Talagang nagpapaunahan kaming makalabas para kaming mahihimatay na. Parang akala mo ay daig pa namin ang babae sa kakasigaw namin at taranta. Sa mga oras na yon ay hindi kami makapaniwala kung ano yung nakita namin. At narinig, halo-halong emosyon. Ang nararamdaman ko at nanindig talagang balahibo ko at kumaripas kami ng takbo, talagang napamura ako sa mga nangyari. Nang makalabas kami sa lumang bahay na yon ay parang nabunutan ako ng tinik. Lahat kami hinihingal noong time na yon at pumunta muna kami kina Rolly at talagang tulala pa kami ng mga oras na yon at walang gustong magsalita talaga.
Kahit ako ay hindi makapaniwala sa mga nangyari, Papa Dudut. 2 araw ang makalipas, naisipan naming puntahan ang maaga yon at tinignan kasi baka may nagpakamatay doon o kung totoong tao yon o kaluluwa na lang. Nagsama pa kami ng madaming kaibigan kung sakali lang na magpakita pa sa amin yon. Wala kaming balak talaga na balikan yon pero gusto naming siguraduhin kung may nagpakamatay talaga doon. Nang makita namin yung kwarto na yon ay wala namang bakas ng nagbigti at walang katao-tao at normal lang at wala nang kung ano. Kaya nung makauwi kami noon ay hindi rin kami makapaniwala at parang na-trauma kami sa nangyari. Ewan ko, kahit na lalaki ako ay natakot ako ng mga oras na yon. Sino ba naman ata ang hindi? First time ko maka-experience ng ganon. At kakatapos lang din ang undas. Simula din noon ay hindi na namin naisipang magpunta sa mga lumang bahay para mag-adventure. Sa kabilang banda akala ko ay tapos na ang problema ko. Pero Papa Dudut, makalipas lamang ang 1 araw ay tinubuan kaming lahat ng tila sakit sa balat. Nagsimula sa tagyawan at kapag lumalabas ako at nasisinaga ng araw ay hindi ako makahinga. Kaya habang may ganon ako ay nasa bahay lamang ako. Samantala, lagi na rin akong nananaginip ng masama tungkol sa abandonadong lumang bahay. Hindi lang babaeng nagbigti ang nakikita ko kundi pati na rin ang iba pang mga elemento na nasa loob ng bahay. May engkanto, may tila taong itim na mabalahibo. Pero ang nakakatakot at tila nagbibigay ng matinding takot sa akin ay yung matandang lalaking pandak na nakaitim. Sa pangunguna nga nitong pandak na matandang lalaki ay lagi akong hinahabol at pinagtutulungan ng mga elemento na ipasok doon sa portal patungo sa mundo ng mga ibang nilalang. Pero nagpupumiglas ako. Kaya ako nakakatakas sa kanila at may tumutulong din sa akin na tinuturo kung saan ako dapat dumaan para makatakas sa kanila at hindi na ako malapitan. Doon lang ako nagigising. Pero minsan ay nananaginip din ako na sapilitan nila akong pinapakain ang pagkain nila at alam ko sa panaginip ko na kailangan ko makatakas doon. Dahil oras na kainin ko yon ay hindi na ako makakabalik sa mundong ito. Kaya kahit na nandun ako sa panaginip ko ay sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magising. At sa tuwing pinipilit nila akong pakainin ng pagkain nila ay pinipilit kong makawala. At kapag nagawa ko yun ay tumatakbo ako at tinatawag ko ang pangalan ng Diyos upang tulungan ako na magising. Sigaw ako ng sigaw sa panaginip ko na Panginoon, tulungan mo ako. Gusto ko nang makatakas sa kanila at magigising naman ako. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay sinabi ko yon sa mga magulang ko at kapatid ko na gano'n ang panaginip ko. Galit na galit sina Mama at Papa sa akin at pinagalitan pa ako dahil mahilig akong mag-adventure. Hindi nga nagtagal ay nagpatingin ako sa albularyo. At pagtingin nito sa akin, sabi niya ay may kasama daw ako sa katawan ko. Rangel, nandyan siya sa noo mo. Isang maliit na nilalang at itim. Ang sabi ng albularyo na ayon sa kanya ay isa raw duwende. Hindi naman niya sinabi sa akin kung paano nakapasok ito sa akin. Pero yung tumutubong tagalumay sa balat ko ay sa itim na duwende rin daw galing. Paano po matitigil ito? Tanong ko sa albularyo. Kailangan niyong humingi ng tawad sa mga elemento sa lumang bahay lalo na sa itim na duwende na siyang pinuno nila doon. Magagawa lamang yan kung mag-aalig kayo ng mga lamang dagat sa kanila. Pwede akong tumulong sa inyo at ako na mismo ang kakausap sa mga elemento. Pagbubuluntaryo naman ng albularyo. Agad naman akong pumayag at sinabi ko yon sa mga kaibigan ko na kasama ko doon sa lumang bahay. Agad din silang pumayag at nag-contribute kami para makabili ng seafoods na alay. Pagkatapos noon, kinagabihan ay nagtungo kaming lahat na 6 doon sa bahay kasama nga ang albularyo. Nag-alay agad ng dasal ang albularyo at may isinagawang ritual. Tapos ay nilagay ang mga nilaga naming seafoods sa isang bilao at inilapag sa tapat ng main door. Siya nga pala, nasa labas lang kami ng bahay. Hindi kami pumasok dahil sabi ng albularyo ay naroon ng mga elemento sa pinto at nakatingin sila sa amin. Narito kami para humingi ang mga batang ito ng tawad sa inyo. Tanggapin niyo ang aming alay na bukal sa aming kalooban. Narinig kong sabi pa ng albularyo. Mamayang kaunti ay lumamig na ang paligid. Yung lamig na nakakakilabot. Tapos yung amoy ay hindi na rin kaaya-aya.
Parang amoy ng jebs ng baka ang naging amoy ng paligid. Pero nagtiis lamang kami hanggang sa matapos ang tila ritual ng albularyo. Sa kabilang banda ay mukha namang effective dahil kinabukasan ay nawala ng sakit namin sa balat at bumuti na ang lagay namin. At ayun na nga papadudot, doon na natapos ang aming problema. Hindi na kami pumunta sa abandonadong lumang bahay kahit na kailan. Hindi nagtagal, yung karanasan namin ay nadagdag sa mga nakakatakot na kwento na kumakalat tungkol sa lugar namin na nakakaabot pa sa katabing barangay and villages. Sabi ni Rolly, may mga taong pumupunta sa labas ng bahay para maghanap ng adventure pero pinagbabawalan nila. Samantalang ako ay retired na ako sa ganong klase ng adventure. Ayoko maranasan pa ulit ang naranasan ko sa lumang bahay at na-realize ko na dapat ay hindi na ginagambala ang mga elemento at ligaw na kaluluwa para hindi makompromiso ang iyong kaligtasan at katinuan. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Muli ay umaasa ako na sana ay maitampok mo ang aking kwento sa programa ninyo. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rangel. Maraming salamat, Rangel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Katulad ng mga sinabi natin sa mga nakaraang episodes, ang mga elemento at ligaw na kaluluwa ay hindi na ginagambala. Ang paghahanap ng adventure sa mga lugar na alam mong pinamamahaya ng mga elemento ay hindi maganda dahil maaaring makapagdulot ito ng problema na pwede ninyong ikapahamak. Maraming adventures na naman na hindi involve ang mga haunted places ang pwede ninyong gawin. At tandaan ninyong lahat, kahit kailan, hindi libangan ang pangiistorbo ng iba. Tao man yan o elementong hindi nakikita. Matuto tayong mag-restraint, makiramdam at irespeto ang ating kapaligiran at huwag basta-bastang magpadalos-dalos ng desisyon. Kapag alam mong mali at ikakapahamak mo ay huwag mo nang siyempreng gawin. Tandaan ninyo, kung totoo man ang sinasabi ng mga paranormal experts, hindi lang tayo ang nakatira sa mundong ito. Kaya matuto tayong makiramdam at maging matalino sa mga desisyong gagawin po natin. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami.
Nandito po ngayon. makipagtawanan, at minsan makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na!